Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mga sandaling ito. Atin siyang pasalamatan, atin siyang papurihan sa ating mga damdamin at sa ating mga puso. At ikagalak ang araw na ito na muli tayong magkakasama na mag-aaral ng kanyang dakilang salita. Bagamat nandyan ang panganib ng ulan, ng bagyo, yung threat na tayo ay mabasa ng ulan. Yan yung kinakatakutan ngayon, mabasa ng ulan. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay pinagkalooban niya ng hindi tuloy-tuloy kahit papaano may time na hihinto. At ngayon na naman, bumubelo na naman ulit upang tayo ay paulanin ng masasabi nating pagpapala. Yan. Ako po ay nagagalak na kasama po natin ang ating mga kapatid. Kasama natin sa online si kapatid na Arlene, si kapatid na Kleng, si Sister Hilary, si Sister Paz, at I hope kasama si Pastor Daniel, ganun din si Sister Kathleen at iba pang mga kapatid natin na maya-maya pa lamang ay makakasama na rin natin. Tayo po ay panandaliang magsitayo at tayo po ay pangungunahan ni Pastor Brick sa ating pambungad na panalangin. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, marami pong salamat sa oras at pagkakataong ito na muli ay ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa pag-iingat at sa paggabay niyo po sa bawat isa upang makarating sa dakong ito ng ligtas at payapa, upang mag-aral ng iyong mga banal na salita at patuloy na pagbulay-bulayan ito, Panginoon. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming puso't kaisipan upang aming matanggap ang tunay at totoong aral at patuloy po namin itong magamit sa pagbabahagi sa ibang tao na nais kumilala sa iyo, Panginoon. Panalangin din po namin na iyong pong pagpalain ang siyang anak mo na patuloy na nangunguna upang bigay sa amin ang aral at patuloy na ipailuhanag sa amin ng maayos, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, ganun din ang kasama namin sa live at ganun din sa mga kapatid na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ingatan niyo po kami at patuloy po namin pinagkakaloob ang katagumpayan ng gawaang ito para sa iyo, Panginoon. Ito lamang po ang aming pagsamo, aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, tayo po ay magpapasimula na muli sa ating bagong pag-aaral. Tayo ay nakatapos nung nakaraang Sunday patungkol doon sa pag-appoint ng ating Panginoong Hesukristo sa mga disipulo niya, yes, the 12 disciples, mga hinirang. So ngayon malinaw na sa kaisipan natin na hindi pala may mga palabas kasi na lalo na pag mga Semana Santa, kung mapapanood nyo, parang isa-isa niyang pinik yung 12. Ngayon marirealize natin hindi pala ganoon, no? May mga taga-sunod na siya din. Nung nandun na, tsaka na siya pumili. Isa-isa niya nang kinausap. Hindi pala siya yung naglalakad at ito si Andres, ito si Mateo, yan. Although yung iba merong ganon, pero dun sa totality sa 12, hindi pala yun one time nangyari. Meron ng mga nahirang noon na kasama niya na taga-sunod, then may mga sumunod pa na marami at hindi ko po alam kung ilan yon, at doon po siya kumuha ng 12. Doon na po siya nag-appoint, no? Doon siya nag-ordain, mga minamahal na kapatid, no? Nag-ordain ng ating Panginoong Hesukristo. At pag-aralan din natin noong nakaraang Sunday yung marami siyang mga pinagaling, no? The healing of the multitude. May katanungan po ba kayo, mga minamahal na kapatid, doon sa ating mga napag-aralan? Meron po ba kayong mga nais linawin pa sa mga apostol,
regarding sa kanilang mga pangalan, siguro hindi na siya ganun kabigat. No? Yung iba kasi talagang pinagdadibatihan pa talaga nila maigi. Pero pag-aaralan talaga natin ng husto, yung 12 po talaga yung binanggit. At yung mga pangalan nagbabari na lang sa translation ng iba dahil hindi naman naisulat ang Bible ng sabay-sabay na panahon. At meron ding pananaw ang mga nagsulat na ganito niya kinuha yung pangalan. For example, yung pangalan ni Mateo na Levi, yun. Pero lahat kasi sa pag-aaral ng Biblia at na-validate ko rin naman, mga minamahal na kapatid. Kaya nga napaka-importante talaga ng revalidation, balik-balikan. At upang makita natin kung talagang may contradict ba. Wala naman po akong nakitang contradiction talaga. Dahil kahit may iba pa yung pangalan, pero yung mga pangyayari ay nandoon, present. Kaya back up din ng history, back up din ng archaeology na alam natin na yung mga existing na pangalan ay nagbabago-bago din, nag-iiba-iba din. Kahit ang mga pangalan natin pag napunta tayo sa ibang lugar, ibang pangalan na rin. Halimbawa sa China, si kapatid na Narbin, hindi ka tatawagin dong Narbin. Kasi mga Chinese, hindi nagbibigkas ng letter R yun eh. Hindi sila Nabin, baka pwede kang tawaging Nabin. Hanggang maiba-iba na sa panahon. Pero hindi siya ganun, mga minamahal na kapatid, na dapat maging contradiction at pagtuunan ng sobrang attention. Ang importante lamang ay align tayo, mga minamahal na kapatid, na alam natin na pinili ng Panginoon yan, 12 yan, na mayroong malalim at matibay na layunin. At yung layunin na yon, syempre, ang magpakalat ng salita ng Panginoon, magpakilala ng kaharian ng Panginoon, maipakita ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. So, gagamitin niya itong 12 ito upang kanyang ipamalas ang iba pang milagro at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo na tinutunghayan naman natin ang kanyang buhay dito sa pag-aaral natin sa The Teaching. Ayun po. So, wala pong karagdagan at wala pong katanungan. Malinaw naman po. Ganon din sa ating mga kapatid na nasa online. Sa mapagpalang hapon kay Pastor Junior. So ito po, tayo po ay magpasimula na. Beatitudes, alam ko po, ito yung matagal na nating inihintay. Kasi babalik po tayo sa Mateo chapter 5. Nung nakaraan po kasi lumalampas tayo. Bakit kaya? Kasi sabi ko nga, hindi po ganun kadali hanapin ang pagkakasunod-sunod. Ang pinaka-list na pinakamalapit na pagkakasunod ng mga pangyayari ay natutunghayan natin sa Lucas. At ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay di pa nag-a-appoint actually ng kanyang mga apostol, nangangaral na ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po yan. Ang hindi lang naman talaga siya nagkaroon ng formal na pangangaral ay yung nasa Cana, nung siya ay umattend ng kasalan. Wala pa siyang formal na pangangaral. Ngunit kasama niya na yung ibang alagad niya na sumunod sa kanya. Mga iba nga doon, alagad pa ni Juan Bautista. At nabasa rin natin sa mga kamakailan na mga pag-aaral na naging tanyag na rin siya ngayon. Ayan. Part ng pagiging tanyag niya, hindi lang yung pagpapagaling niya, ay yung kanyang mga binibitawang salita at mga aral. At ito yung tutunghayan natin, mga minamahal na kapatid. Ito yung aral na yon. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Mateo chapter 5. Abay, itong napakagandang talata na to ay isang example ng topical, di ba? Topical na mga mensahe. Kung kayo po ay naghahanda ng i-mensahe ng ating Panginoon sa mga nakatalagang araw, sa mga ngaral, sa mga pastor, sa mga junior pastor, ang Beatitudes, tinatawag natin itong pag-aaralan natin ngayon ay isa sa magandang example na pagkukuhanan ng topical. Actually, isang nga lang nito may expound muna ito. Isang verse lang, mga minamahal na kapatid. Okay, simulan po natin. Tayo po ay sa Mateo, magbukas. Chapter 5, backtrack po tayo, atras po tayo na kung saan ito na yung ginamit ng ating Panginoong standard ng kanyang pagtuturo.
Basahin po ni sa likod naman tayo si Pastor Chito, paabot nga po ng mikropono at babasahin ni Pastor Chito yung verse 1 ng chapter 5. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kaniya ang kanyang mga alagad. Okay. So nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Kaya kung titignan natin, hindi ito in connection talaga dun sa sa pagpili niya na nung mga apostol. Kasi may mga alagad naman, may tagasunod na siya noon no, ng mga di pa nga lang niya talaga na ordained yung 12, pero hindi ibig sabihin nun hindi na alagad yung iba, tagasunod yun So makikita natin yung istorya na naglinger or tumagal ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar ng Northern Israel or partly yung lugar na ito, sinasabi ng mga scholar is around nasa Samaria or yun lang kasi yung may maraming bundok at nandun yung kung saan yung Mount Sinai, yan, magkakatabi yan mga bundok na yan. Yung Galilee kasi medyo mababa na ng konti, na mayroon doon kasing tubig. So yun, kaya doon mo makikita yung terrain, yung pinaka tawag dito yung sukat ng lupa, yung mga lupain. At malaki yung tsansa na ito ay nasa Samaria or nasa part ng Lower Galilee na kung saan maraming bundok. Yan. May verse nga tayong mababasa na mabubuksan po natin sa Psalms chapter 72 verse 3. Pakibuksan nga po. Yung Awit kapitulo 72 versikulo 3. Chapter 72 verse 3. Pakibasa po sa Awit. Pakibasa na lang po ng may unang makakita. Ganon din sa mga kapatid natin na sumusubaybay po. Buksan po natin ating mga Bible sa Awit chapter 72 verse 3. Ang mga bundok ay magtataglay ng kapayapaan sa bayan at ang mga gulod sa katuwiran. Ayan, yung mga bundok, yung mga gulod, ayan yung magandang lugar na kung saan magsasalita ang Panginoon Kasi yan yung proof na kahit walang pulpito noon, yun yung napaka-evidently na yung salita ng Panginoon ang siyang nasa ibabaw, nangunguna. Kaya kung napapansin nyo ang ating altar na sa harapan natin, ay hindi mababa. Mataas siya, up level siya. Sinusunod natin siya sa kagustuhan ng Biblia na pag ang salita ng Panginoon yan, ang posisyon ng Panginoon dapat above all. Kaya pinipili ng Panginoon na yan ang piliin niyang lugar, yung kabundukan na yan, na kung saan bukod sa siyensya na nagpapaliwanag na pag ikaw ay nagsalita, isipin niyo walang microphone ng ating Panginoon pag mangangaral, walang megaphone, walang technology nun. Pero pag ikaw ay nasa bundok, ikaw yung nasa mga lugar na nabanggit dyan ni Sister Michelle, may echo na napoproduce, nagbabounce. Kaya nga sa pelikula nun, pag sumigaw yung isang kasamahan ni Tarzan, talagang nag-aalingaw-ngaw sa travel yung sound. Ito si kapatid na John Mark. May naalala siguro kayong mga palabas na gano'n. Pero totoo yun. Yung lugar na pinili ng Panginoon para simulan niya na yung ebanghelyo, napakaganda, napakagaling, sarap maintindihan na kahit walang teknolohiya nun, pag nagsalita ang Panginoon, hindi lang bumabaon sa tenga ng mga makikinig, kundi bumabaon sa bawat puso. Okay. So, yung nabasa ni Pastor Chito, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Okay. Yung verse 2, pakibasa nga po. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Okay. Eto na yung sinasabi. Ngayon, alam natin yung salitang beatitude. Ngayon, tatanungin ko kayo.
meron ba sa Biblia na salitang beatitude? May mababasa ba kayo? Wala. Bakit beatitude ang tawag? May nag-advance review ba sa inyo o nag-research? O sige, pakibigay po yung mikropono kay Pastor Paul. Ayan. Sa pag-research ko po, yan, Beatitudes. Yung iba sinasabi, ano daw yun, parang attitudes, yung dapat ugaliin. Kaya taas. Pero, Beatitude. opo, Beatitudes. Okay. Oo. Dapat ugaliin ng mga Kristiyano. At nagaganap po ako ng synonyms na Beatitudes, yung po blessed po yung sinasabi. Yung blessed, yung may iba pa palang salita yung blessed, yung happy po. Tama. Happy. Yan. Kaya yung Beatitudes, ay katumbas ng blessed, happy po yun. Pero wala po akong na-search na Beatitudes sa Bible. Okay. Yung eksaktong word po na. Eksaktong word, okay. Salamat, Pastor Paul, sa iyong sagot. Tama naman yung sinabi ni Pastor Paul. Actually, yun yung meaning nun, yung blessed. Kaya kung titignan natin, sige, lagay natin sa ating screen. I hope ang mga kapatid din natin hindi lang nakikinig, no? Nakatutok din para hindi sayang yung bawat effort natin. May inyong basahin ang ating mga pinag-aaralan. So, yung blessed, alam naman natin, blessed. Kasi yung di na bago yan, mga minamahal na kapatid sa atin. Magiging bago lang yan sa mga bagong magbabasa ng Biblia, sa bagong tatanggap sa Panginoon. Pero lahat naman nandito, yan, nadaanan na yan, nabasa niya yan, blessed. Siyempre yung happiness na tinatawag nga, yan ang katumbas niyan . Pero yung word na beatitude, sabi ni Pastor Paul, wala raw siyang nakita sa Bible. Wala naman talaga diretso. Pero yan po, mga minamahal na kapatid, ay meron, nakatumbas. Dahil yung word na beati is word sa Latin. Yan, yung word na beati. Yan po ay Latin ng tinatawag na blessed. Or sa Tagalog, yan ay mapapalad. Pag nilagay mo na ng blessed are, yan, mapapalad ang, yan na yun. Yung beati, magkakaroon ng isang, another word pa. So, bali, yung beati, meron pa siyang salita. Ayan, beati sunt. Meron pa rito. Latin yan. Pag yung may word na sunt, yun yung R. Blessed are. Yan. Then, naging katumbas siya ng English version na beatitude. So, ano siya? Kumbaga, kung gamitin natin yung word na beatitude, okay yan. Kasi may connection siya sa Bible. Ano ba yung mga walang connection? Halimbawa, yung purgatory. Ayan. Kahit sa Latin, ibang word, pero wala namang naiko-connect na salita niyan, even sa Latin, sa Bible. Walang purgatorio, ginawa lang kasi yan inimbento. Kaya yung beatitude, yung una kong narinig, ano kaya to? Inimbento kaya tong salita na to? Ni-research natin, at ito yung ating napag-aralan sa previous years, na yan ay may katumbas na Latin word na pasok din sa Bible, yung salitang blessed. Na translate din sa Greek at galing sa Hebrew yung word na yan na pinakamalapit kung bakit tayo nagkaroon ng pagkakaintindi sa beatitude. Now, alam nyo na. Tapos din i-connect natin yung sinabi ni Pastor Paul. Yes, yan ay mas madali nating maintindihan din. It's about happiness. Alam nyo mga minamahal na kapatid, itong pag-aaral natin ito, itong mga babanggitin at babasahin natin at ating pag-aaralan, mga minamahal na kapatid, ito ang turo ng Panginoon kung paano tayo magiging masaya sa pananaw ng Panginoon. Tandaan natin ito ay sa pananaw ni Jesus Christ, hindi natin sa pananaw. Kasi minsan kung ang pananaw ng tao, ang gusto lang niya, ang magpapasaya sa kanya, pera, sahod, bahay, sasakyan, at kung ano pa man, mga bagay, gamit, yan. Yan ang titignan ng tao na magpapasaya sa kanya. Ngayon, para lubos na maunawaan natin ang sasabihin ng ating Panginoon Hesukristo, ang ire-request ko sa inyo, mag-focus kayong maigi
tignan yung mainam na ang Panginoong Hesukristo magtuturo ng kanyang teachings doon sa nakikita niyang mabuti. At yung sa pananaw niya kung paano natin ma-attain ang happiness na sa level ng iginawad o itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so let's start na. Verse 3, babasahin ni kapatid na John Mark. Mapapalad ang mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Okay, sige, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sige nga, kumbaga, tanungin ko nga yung mga pastor. Ano sa kanila, ano sa tingin yung ibig sabihin nito? Si Pastor Ray, kung ikaw ang magpapaliwanag nitong unang beatitude, yan. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Bakit, Pastor Ray, mapupunta sa kanila ang kaharian ng langit? Dahil bilang isang Kristiyano, napakahalaga na maging mapagpakumbaba. Madaling sabihin na nagpapakumbaba tayo pero napakahirap gawin. Halimbawa natin, kasi nung nag-umpisa pa lang po ako, naalala ko nung mga past na nangyari sa aking buhay. Nung hindi pa ako ganun katatag sa pananampalataya. Kapag inaasar ako, nanununtok agad ako niyan. Pero pinagkumpara ko yung naging Kristiyano na ako at hindi ako Kristiyano. Napakahalaga ng kapakumbabaan. Kasi nung nag-aaral ako, nung grade 7 po siguro yun, inaasar ako ng classmate ko na gurang daw ako, matanda ako. Pero na ano ko doon yung kapanatagang loob, yung nanalangin ako. Kasi medyo matagal na ako nagsisimba noon. Kaya naaral ko na yung maging mapagpakumbaba. Kasi bilang isang Kristiyano, napakahalaga ng humbleness. Sabi nga doon, di ba, sa nung maniningil ng buwis, tsaka yung publikano, tsaka yung pariseyo. Di ba, makikita din natin doon sa huling verse. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinilagdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Kung sino man ang nagpapataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Okay, very well said. Tama yon. Very good, Pastor Ray. Yan ay kanais-nais, katanggap-tanggap sa ating Panginoon yung merong humbleness. At isang example, mga minamahal na kapatid, na hindi pwedeng maghari o hindi tayo makakarating sa langit kung nandoon ng ating pagmamataas. No, hindi po yan, mga minamahal na kapatid, ang tawag dito. Hindi yan hinahayaan ng Panginoon. Requirement po para makarating tayo sa langit. Yun ang ibig sabihin nito Yung sapagkat kanila ang kaharian ng langit, ito yung hindi ibibigay sa'yo at ikaw lang ang meron. Ang ibig sabihin po nito, tayo ay makakarating sa langit. Yun po ang ibig sabihin niyan. Wag niyo pong i-take na literal na magpapakumbaba ako para sa akin lang yung langit. Abay, hindi mangyayari yun kasi gusto mo nang suluhin. Yan ang ibig sabihin niyan, meron tayong pagkakataon na makarating sa langit. Isang perfect example ay si Satanas, si Lucifer. 'Di ba? Itinapon siya galing sa langit kasi wala siyang humbleness. Wala siyang pagpapakumbaba. Proud siya Gusto niya taasan ng Panginoon Wala yung pagpapakababa na siya inilikha ng Panginoon. Sa kanyang pagmamataas, sabi ng ating Panginoon, ito totoo nga. From the start, hindi pa nilikha ang ang sandaigdig ipine-preserve na ng ating Panginoong Diyos na mga nandun sa kanyang kinalalagyan sa kalangitan na yon ay pawang mga mabababang loob ang mga nandun lamang. At si Satanas ay hindi isa doon. Kaya siya ay hinagis, Nung naigawa na yung mundo, ayun, para siyang tala, sabi sa Isaiah, para siyang tala na bumagsak. Kasi hindi kaya talaga tayo po pwede. So, ganun lang siya, kasimple. Yung happiness na ito, na makarating sa langit, ay isang requirement ay yung pagpapakumbaba. Kaya, hindi gaanong mahirap i-explain ito. Kasi pag may nagtanong sa inyo, anong
Bakit naging mapalad? Kasi ang gusto ng Panginoon ng mga nasa langit mapagpakumbaba Yun yung ano niya requirement niya. Kaya hindi po pwede yung mga piling na naghahari-harian, yung mataas na pag-aralan. Sabi nga nila, yung may mga abogado nga daw, hindi makakarating ng langit. Yung mga biro-biro. Yung iba naman, hindi. Dapat makarating sa langit yung may mga matatasang pinag-aralan. Wala po lahat yun, mga minamahal na kapatid. Maling-mali pong ano yun. Paniniwala at maling-maling kahit analogy. Hindi po yan matanggap ng aking kaisipan. At I hope, ganun din po sa inyo. Ang gusto ng Panginoon, walang iba, hindi yan sa rangya at sa natapos. Yan ay nasa puso. Yung mayroong kang humbleness, katulad sinabi ni Pastor Ray. At yung humbleness na yun, later on, makikita natin palalong mas malinaw sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, next, verse 4. Babasahin ni Sister Michelle. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ayan naman. Ano naman ang ibig sabihin nito? Siguro si Pastor Briggs naman para sa kanyang pananaw. Ano naman ibig sabihin nito, Pastor Briggs? Yung mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. So, sa pagkakaunawa ko po, kumbaga bilang tao kasi part natin yung makaramdam ng lungkot yan. Mm-hmm. Pero sa piling ng Panginoon, mapalad yun kasi natatagpuan natin kung ano yung totoong kaaliwan. Maaring kasi yung hapis na nararamdaman natin is based sa kung ano yung pagkakaunawa natin sa kaaliwan. Mm-hmm. Kaya hindi natin masabi na naaaliw tayo o masaya tayo kasi yung point ng happiness natin ay nasa maling bagay. Pero sabi ng Panginoon nga ay mapalad ang mga nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin kasi yung bang pagkakaroon natin ng totoong kaaliwan ay mapapakita ng Panginoon kapag naramdaman natin kung ano ba yung pagkahapis. Yan. Okay, very good. Salamat, Pastor Briggs. Yes, actually, yung nanghahapis dito, sorrow to sorrow. Nalulungkot, no? Ito yung righteous na kalungkutan. Nawalan ka ng mahal sa buhay, nangahapis ka, part yan. Nawalan ka ng trabaho, nalulungkot ka. Ito yung part na nangahapis. Hindi yung nagtitinda ka ng drugs, nahuli yung drugs mo, nalungkot ka. Hindi ito yung panghahapis na yun. Yung naghahapis ka sa kasalanan, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kung naalala niyo istorya ni Propetang Samuel nung nalulungkot siya at namatay na si Haring Saul. Nagluluksa pa siya, ang tagal. Galit na yung Panginoon Kasi kumbaga, ba't po pinagluluksaan yan? Kumbaga, si Saul yung namatay, si Haring Hindi. Namatay si Haring Saul, buhay pa si Propetang Samuel. No? Naalala niyo ba yon? Buhay pa si Haring Saul. Namatay siya, pinatay siya ng ibang bayan, si Haring Saul. Si Haring David, existing na pinili ng Panginoon na maghari, pero hindi pa siya nasa trono kasi nandun pa si Haring Saul. Pero sa paningin ng Panginoon, si Haring David na. Nung time na napatay niya si Goliath, lahat nang nag-decide. So, balikan natin yung istorya yon. Namatay si Haring Saul, no? Nagluluksa si Propetang Samuel. Tama. Parang nagugulan yata si Pastor. Naguguluhan ka ba? Tama. Hindi ko alam, naguguluhan kayo sa mata mo Malinaw. O parang di mo ba maalala? Naalala mo na. Kasi mamaya hanapin ko yung verse na yon. O kung gusto nyo, tulungan nyo akong hanapin. Kasi magtatagal pag ako yung maghanap. To cut the story short, nagluluksa. Alam natin si Haring Saul, hindi naman siya matuwid di ba? From the start, pinili siya ng Panginoon kasi malinis yung damdamin niya, pero nagbago Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ka po pwersahin ng Panginoon na mahalin mo siya. Kailangan mag-decide tayo na mahalin natin ang Panginoon. Eventually, hindi niya na minahal ang Panginoon, hindi niya na sinunod maraming problema si Haring Saul, and eventually, namatay siya. At nagluksa si Samuel kasi malapit si Haring Saul sa kanya kasi unang pinili rin yun ng unang hari ng buong Israel, nung nakauna-una ang hari. Pero sabi ng Panginoon,
ba't ka nagluluksa? Parang ayaw ng Panginoon na manghapis ka sa kasalanan. Kung ikaw ay nangahapis kasi pinalayas kayo sa tahanan, pinalayas kayo sa inyong lugar, giniba ang inyong ari-arian ng walang patawad, at talaga namang sinasaktan ka ng amo mo, yung mga ganong balita, yan yung nakakalungkot yung mga ganyang hapis, no? Na mga righteousness. Okay? Basahin natin sa 2 Korinto chapter 7 verse 10. Pakihanap nga po. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Pakibasa na lang po ng may makakita. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanlibotang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Okay. So sabi rito sa English, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death. Di ba? Yung makamundong hinagpis. Yan yung hinagpis, kaya ayaw ng Panginoon yung hinagpis ni propetang Samuel kay Saul. Ayan, nakita ko na yung verse, naalala ko. 1 Samuel chapter 16. Si Pastor Eugene ang magbabasa. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Pakibigay yung mikropono kay Pastor. 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1 po. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul, yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isay na Bethlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanya ng mga anak ng isang hari. Di ba? Malinaw. Ano pagkakaunawa yun? Di ba nagmo-mourn siya pero tinakwil Kumbaga, bakit? Yan ang worldly sorrow Alam mo na makasalanan, alam mo na tinakwil. Kumbaga, dapat kakampi natin ng Panginoon. Kung ano yung tinakwil niya, dapat tinakwil din natin. Tinakwil ng Panginoon ang kasamaan, itakwil din natin ang kasamaan. No? Kaya merong dalawang klase ang sorrow sa mundo. Isang godly sorrow na mababasa natin sa 2 Corinthians 7:10 at yun yung tinuturo ng Panginoong Hesukristo na naunawaan ni Apostol Pablo. At merong sorrowful world. Ba? Nalulungkot ka dahil namatay yung idolo mong ateista. Yung mga tipong ganun. Namatay yung idolo mong kriminal. Di ba? Meron nun. Totoo yun. Yun ang di kinalulugdan ng Panginoon. Kinalulugdan dito ng Panginoon, yung nangahapis ka dahil aaliwin ka. Yun nga yung panalangin ko noon, nung time na sabi ko nga sa inyo. Siguro parang sirampla ka na ako paulit-ulit. Pero gusto kong sabihin ng paulit-ulit kasi gusto kong ma-remind natin at gusto kong maramdaman din ninyo yun na nung time na nawala si Pastora Nelly, talagang halos mag-isa akong nasa parking ng ospital na umiiyak sa kataasan ng araw. Pero naalala ko yung verse na ito at ang sabi ko, Lord, kailangan ko ng aliw mo. Agad-agad, parang after ko lang nakahinga sa hindi ko nga maipaliwanag na pakiramdam. Naramdaman ko tong verse na to. Naramdaman ko tong aliw na to. Naramdaman ko kaagad na maraming pumasok sa isip ko at ang kauna-una pumasok sa isip ko ay ang magpatuloy. Yun ang ibinigay ng Holy Spirit sa akin na sagot sa kalumbayan, ang magpatuloy no matter what. Kahit wala yung isa sa mga solid na haligi ng Iglesia ng Diyos. Dahil alam natin, ang foundation pa rin ay si Jesus Christ. At kailanman hindi tayo maliligaw at mawawala. So yun yung isa sa ibig sabihin nito. Kaya kung kayo ay nalulungkot, nawalan kayo ng trabaho, nagugutom kayo, may time na talagang mag-isa lang kayo, at kung ano pa mang problema, hindi ko na maisa-isa kasi lahat tayo dumadaan sa iba't ibang problema. Unless na yan ay hindi matuwid, hindi yan kinalulugdan ng Panginoon kung nalulungkot ka sa isang bagay na hindi matuwid. No? Pero kung ikaw ay nangahapis, kahit nga yung alaga mong mahal mong hayop namatay,
alawin ka pa rin ng Panginoon kasi napakabuti mo na nagki-care ka sa mga nilalang niya, no? So yun, that's the overall meaning nito. May katanungan po ba kayo? Kung wala po, proceed po tayo sa verse 5. Pakibasa ni Pastor Ray yung verse 5. Mapalad ang maaamo sapagkat Sorry. mamanahin nila ang lupa. Okay. Actually, may in connection ito doon sa mapagpakumbaba. Yung mapagpakumbaba rather ay yung langit, yung mamanahin. Ngayon, yung lupa naman dito. Ay sige nga, si bang pwede si Pastor Eugene, baka meron siyang idea. Bakit nabanggit dito yung magkakaroon ka ba ng titulo rito? Mayroon ka bang ilang square? Kung gaano ka ba meek ba to? Tong maamo is meekness to. Tama, meekness. Maganda pala magkaroon ka ng meekness. Magkakaroon ka ng titulo ba ng lupain? Ano sa tingin mo rito? Yung yung sinasabi po dito siguro, yung meron kang reward sa Panginoon. Bukod sa kalangitan, merong hinihandang Panginoon na reward sa'yo kung ikaw ay maamo po. Okay, so actually may tamang binabanggit si Pastor Eugene, no? Kumbaga meron kang matatamasa sa lupain, no? Sa lupang ito rather, no? Pero hindi ibig sabihin ay lupa yung makukuha natin. Habang tayo ay nandito sa mundo, siyempre gusto ng Panginoon na maging masaya tayo, eh. Gusto niya maramdaman natin yung kapayapaan, yung kasaganaan, no? Na hindi lang basta material ang ibig sabihin, yung Christian virtue na rin kasi ito, eh. Actually si Aristotle nga, isang philosopher sa Greece, isang Greek philosopher si Aristotle, no? Tinatawag niya rin to na nagbabasa rin naman ng Bible yung mga yun, kahit nga lang may mga ibang pananaw yung mga scientist, kahit yung mga panahon ng mga philosopher na yon, no? Sa kanila parang Christian virtue to, eh. Isang napakagandang ba yung virtue sa Tagalog? Yung virtue. Walang direct, pero anong ibig sabihin ng virtue? Kabutihan, parang naman to? Ano ba ang sinasabi ng ating dictionary? Sabi rito, ang virtue ay kabutihan. Para sa Kristiyano, ito ay kabutihan, sabi ni Aristotle. Yun daw ay part ng kabutihan. Ngayon, basahin natin sa Psalms chapter 37 verse 11. Ito ba yung binanggit din dito yung yung meekness. Psalms o Awit chapter 37 verse 11. Pakibasa po ng unang may makakita. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at masasayahan sa kasaganahan ng kapayapaan. Ayun, tama pala. So, kasaganahan at kapayapaan. Ngayon, yung kasaganahan, depende na sa Panginoon yun. Kung pasaganahin ka niya sa pagkakaroon ng trabaho at kumikita ka ng sapat, sa Panginoon kasi masagana na yun, eh. Pag ikaw ay kumikita ng tama at sa araw na to ay nakakaraos ka, para sa Panginoon sagana na yun. Ang tao kasi, ibang meaning ng sagana sa kanya, sobra-sobra, no? Hindi binibigay ng Panginoon yung sobra-sobra, lalo na pagdating sa pagdating sa pera, pagdating sa power. Ayan. Ayaw ng Panginoon yun. Pero ang tao, yun ang tinitignan niyang kasaganahan. Pero sa Panginoon, ang kasaganaan o yung sumusobra sa kanya, o yung binabanggit na siksik, liglig at umaapaw sa kanya, ay yung biyayang espiritual. Yun yung pinaka gusto ng Panginoon ipagkaloob ng napakadami. Yung talagang mapupuno ka at lalampas sa taapaw pa, yung magkaroon ka ng kapayapaan. Yung binasa sa Psalms chapter 37:11. Isipin nyo, may connection yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo rito sa verse 5. Na habang tayo ay nasa lupa, kung tayo ay maamo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi syempre ba naman, sinisigaw-sigawan ka na, no? Hindi ka lumalaban, hindi mo pinapatulan ng masama yung masama na ibinabato sa iyo.
Dahil ang ibinabato sa yung bato, binabato mo ng tinapay, di ba? Pinapakita mo lang yung kababaan mo, yung pagtanggap mo. Ay sino ang masarap ang tulog sa gabi? Siyempre yung mayroong yung meek, yung tinatawag, maamo, yung ganun, no? Yung ganung pakiramdam. At ito ay isang daan para magkaroon ka pa ng mas mababang loob para mamana natin yung langit. Ano pala to? Prerequisite pala ito. Ang ganda ng turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nadaanan natin to para dito pa lang sa lupa, ma-practice na natin para magkaroon tayo ng mababang loob, kailangan tayo ay may maamong damdamin. And later on, sa itsura na lang nagre-reflect. Kasi meron naman talagang kung tawagin, parang maamong to Pero hindi naman pala. Kasi marami namang mapagkunwari din naman. Pero yung totoong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo rito, walang ibang pinanggagalingan kundi sa puso. Kaya kung meron kang maamong damdamin, may maamo kang puso. Hindi ka nagtatanim ng galit, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob, no? Nagpapaubaya ka. Yan, ang gusto ng Panginoon, ganoon kasi yun din ang sikreto at ginawa niya para maging masaya ang Panginoon na naninirahan dito sa lupain noon nung siya ay nagkatawang tao. Nasa kanya yung yung recipe na yun at ipinapamana sa atin ngayon na magkaroon ka lang ng pagpapakumbaba, magkaroon ka lang ng kaamuan. Yan. Sabi ko nga sa inyo, topical na to, napakadaming nito, sunod-sunod kasi para magkaroon ka ng kaamuan, marunong ka magpigil, kung kailan hindi ka nagagalit kasi di makikita yung kaamuan, no? Na yung makatarungang galit, ngayon papasok na naman anong klase ng galit, siyempre makatarungang galit, so nagsasangay-sangay yan. Kaya ngayon tinitignan lang natin ito na maintindihan natin na part din to ng pagtitiis. Ang ibig sabihin habang dumadaan tayo sa mga problema, matuto lang tayong magkaroon ng maamong damdamin. Sige, may idadagdag si Pastor Paul. Yung pagiging maamo po, nakikita po to sa sa willingness po natin sa pagsunod. Yes. Malaking may apply pong yung verse na to sa mga workers po. Kasi nga po, 'di ba, naglilingkod sila sa mga amo nila. Minsan nga nagsasuffer yung mga workers ng mali. Pero andun yung kaamuan nila na hindi sila nagtatanim ng bitterness at ng revenge. Yun po yung yung maamo. Yung may willingness kang sumunod sa authority at lalo na sa Panginoon. At yun nga po, pagkakalooban ka ng Panginoon ng blessing po. Amen. Opo. Salamat sa dinagdag ni Pastor Paul. Ako po, minsan nakakarinig ako ng mga ganyang balita, yung mga OFW na mga binubugbog ng mga amo. Isipin mo, nagpunta talaga, nagsakripisyo kasi nga ang gusto magkaroon ng malaking kita rin para sa pamilya. Hindi mo naman din masisi. At syempre nagkakaroon tayo ng compassionate at iniintindi natin na may mga tao nagde-decide ng ganun kasi hindi naman natin alam ang tunay na istorya. Basta ang alam lang natin, nagsasakripisyo sila. Kumbaga marami silang ipine-prepare pagdating doon, tapos hindi nila makikilala yung amo nila, bubugbugin sila. But always there's a two side of the story, sabi nga. Marami rin namang istorya na yung mga nagtatrabaho din minsan talagang rin naman. Minsan nagnanakaw. It's either way, kahit ano pa mang i-analyze natin, mga minamahal na kapatid. Ang gusto ng Panginoon, sisimulan natin sa ating sarili. Itong itinuturo ng ating Panginoon ngayon sa Mateo. Natin, kumbaga sanayin na natin na magkaroon ng maamong puso. Yan. Actually lahat tayo dadaan sa sa proseso, tama. May proseso talaga 'yan, mga minamahal na kapatid. At hangga't may time tayo, we need to have double time na mapag-aralan pa kung paano yung talagang ma-embrace itong mga ganito. Kahit ako, isa rin sa mga problema ko rin itong mga part na ito. At sana sa tulong ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, mapagtagumpayan nating lahat ito. Yan. Kasi nandiyan ang kapayapaan, nandiyan ang pagkakaroon ng mabuti at kasaganaan, sabi nga sa Psalms chapter 37:11. Okay, so salamat po. Tuloy tayo sa verse 6. Upapalad ang
nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Okay. Yan. Siguro si Pastor Chito, merong ano rito, may dadagdag sa verse 6. Mapapalad daw ang mga nagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Yan. Ano po para sa inyo? Ano po ang pagkakaintindi niyo po dito? Inimiti po na mamuhay na nakakatupad sa kalooban ng Diyos. Sa mamuhay sa kalooban. Ano po ang halimbawa? Yung nauuhaw ka po sa katuroan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, nais mo itong ipamuhay at nagkakaroon tayo ng espiritual na kagutuman at kauhawan. Ano po sa tingin niyo yung halimbawa nung nauuhaw at nagugutom sa katuwiran? Ito po yung mga tutukoy na tagapagturo natin sa ating Panginoon. Nasabihan natin yung mga salita ng Diyos at yung mga aral ng Diyos. Yes, po. Tama po. Lagi po natin ito sa puso at meron po tayong pananabik sa Panginoon. Ayan, amen. Salamat. Very good po. Tama po, Pastor Chito. Kaya po tayo nandito. Tayo ay mga nauuhaw. Hindi kayo nagpunta rito dahil inutos ko lang ito. No, hindi. Ayoko nang ganun. Nagpunta po tayo lahat dito kasi nauuhaw tayo sa salita ng Panginoon. Yun po yung dapat. Nauuhaw tayo sa katuwiran na matatagpuan natin sa salita ng Panginoon. Nagugutom tayo sa salita ng Panginoon. At mapapalad tayo kasi nga binubusog niya tayo ngayon. No? Hindi yung literal na malalam na ng sikmura. But isang analogy na makita natin ang nalalamnan yung ating mga espiritu. Yung ating kaluluwa. Yung kaluluwang tatanggapin ng Panginoon sa takdang panahon kung tayo ay busog na busog. Yun. Ayaw niya yung espiritong gutom eh. No? Ayaw niya yung hindi tumatanggap ng salita ng Panginoon. Kaya nga pag nananalangin salamat sa pagkain ng kaluluwa, di ba? Kasi alam natin na ito yung nagbubusog sa atin eh. Ito yung nagbibigay sa atin. Alam niyo yung pakiramdam na nauuhaw ka, tapos nakainom ka, di ba sarap sa pakiramdam? Nagugutom ka, nung nalagnan, sarap, di ba? Didighay na lang eh. Ganon din tayo. Pag natapos natin ang mga pag-aaral kada linggo, ganon din yung pakiramdam na nararamdaman ko. And I hope ganon din yung nararamdaman ng bawat isa. Ganon din sa mga nakikinig. Hindi mga minamahal na kapatid, hindi attendance o hindi yung kinakailangan dahil ito ay isa sa mga gawain ng iglesia na kailangan ko. Mas malalim pa dapat yung rason natin kung bakit tayo nandito. At isa yun na binanggit dito. Kung tayo ay nagugutom kaya tayo nandito at nauuhaw. Napakasarap pakinggan na galing sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay tawaging blessed o mapapalad. At hindi tayo finail ng Panginoon kahit kailan dahil lagi niya tayong binubusog. Kahit hindi lang sa araw na linggo, araw-araw, magbuklat kayo ng Bible, magbasa. Diba? Ilang mga pastor na nagtuturo, ilan ang mga mangangaral na nagtuturo na magbasa ng Biblia. Kasi pagkain yan sabi ko nga sa inyo, mag-focus tayo. Ang paningin ng Panginoon hindi sa lupa ngayon, itong mga tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Mauunawaan natin dahil ito ay mga spiritual na aral. Kaya doon tayo sa espiritu mag-concentrate, mag-focus. Hindi yung, mayroon din bagamat minsan may merienda tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon na magkaroon ng mga salo-salo pagkatapos ng mga aktibidades. Pero siyempre, hindi rin yun yung dahilan para umattend tayo ng kung ano pa mga activity dahil sa physical na pagkain. Yan ay add-ons na lang at pagpapala ng Panginoon separately. Pero yung main na pagpapala ng Panginoon na dapat nating tangkilikin ay yung kanyang mga salita. Okay, next verse. Sige, may karagdagan si Pastor Paul. Yung verse na po, yung tao po kasi naghahanap ng satisfaction sa buhay. Yan. Minsan yung tayo mga tao, nauuhaw tayo at nagugutom. Yung dalawang bagay na yun yung pinakapangunahing pangailangan ng tao eh. At marami tayong ginagawang bagay na nauuhaw tayo at nagugutom. Minsan dahil nauuhaw sa pagiging fame, kayamanan, sa material na bagay, doon tayo nauuhaw. Pero nasasatisfy tayo in yung onting panahon lang. Pero kung pinagsikapan natin na yung
yung salita ng Panginoon. Siya po yung magbibigay sa atin ng satisfaction na naglalas forever po, na yung masasabi mo na kontento ka na sa salita ng Panginoon. Yung kasi parang natugunan na yung pangangailangan mo dahil sa Panginoon. Yan. Kaya yung 'di ba po pag napansin po natin yung mga sa mga tao, pag gutom sila or uhaw, gagawin nila lahat na makakaya nila para matugunan yung pagkauhaw at pagkagutom nila. Minsan nga gumagawa ng hindi maganda para lang ma-satisfy yung kanilang pangangailangan. Ganon din dapat sa salita ng Panginoon na gagawin natin lahat. Yung doon po yung passion natin na sabi nga ni Pastor Chito na nananabik tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon at saliksikin yung salita niya na mas marami pa tayong matutunan. At nandun pa rin, nanatili pa rin po yung mga nauna, yung pagiging humble natin sa kabila ng mga natutunan po natin. At napansin ko lang po yung na analogy ko po sa pagtuturo ng Panginoong Jesus. Ginagamit niya po yung negative at positive, pinagsama niya po. Di ba po hindi po nagkakamali, kuryente kailangan ng negative and positive para makapag-produce ng electricity po. At yung electricity yung nagbibigay ng sigla. Ganun din sa buhay natin, yung aral na to na minsan nasa negative tayong sitwasyon, sabihin ng Panginoon dapat maging masaya ka sa sitwasyon na yan, na yung pag nahihirapan na ako, nalulungkot na ako, dapat pa maging masaya. Pero sa utos ng Panginoon yun na maging masaya tayo. Negative plus positive. Nagpo-produce siya ng electricity. Yung electricity po siya yung magiging nagpapasigla sa atin. Ayun po yung happiness na makapagpatuloy tayo sa buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan. Kaya na-amaze po ako sa pattern ng Panginoon kung paano siya magturo na kaya niyang gawing positive yung sitwasyon na negative po. Amen. Okay, salamat sa karagdagan ni Pastor Paul. So tama 'yon, yung paggamit ng Panginoon sa pagtuturo niya, kasi talagang kinukuha niya yung mga basic na problema ng tao. To turn out na dapat yung paningin ng tao mag-focus kung paano nakikita ng ating Panginoong Hesukristo yung solusyon. Ganun kasi ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo eh. Kaya nung nakita niyo yung pandemic noon, 'di ba? Halos magwala ang mga tao kasi hindi sila makalabas, mamamatay daw sila eh. Sabi, mamamatay kami. Pag hindi kami makabili ng ganito, nagwawala na, nagkakagulo na. Isipin nyo, nagkakaroon na ng chaotic environment sa iba-ibang lugar dahil lang sa gusto nilang magkaroon ng kasiguraduhan, makapamili ng marami, maitambak sa kanilang mga tahanan na masisecure. Yun ang gusto ng tao, security no? Pero iba ang pananaw ng Panginoon, hindi kasi siya doon nakapokus eh. Ang Panginoong Jesucristo nga 40 days and 40 nights na hindi kumain, di ba? Hindi siya nakapokus doon sa mga makamundo kasi hindi natin mauunawaan ng mga makalangit kung hindi tayo nakapokus sa sa mga makalangit din. At ito 'yun, mga aral na 'to, mga makalangit ito. Kaya nga na-inspire din naman ako sa ibang Katolik, mga ibang deboto na yung iba naman kahit siyempre mali yung aral. Pero yung nauuhaw sila nung matagal na walang church, talaga naman nung nagbukas, alos madaling araw, nandun na sila, naghihintay sila kasi nandun yung longingness nila, di ba? Yun nga yung napakagandang example eh. Kaya tayo, kagiliwan din natin. Minsan nga, gumagaling ka na nga lang sa mga pagkakasakit mo. Pag nakaka-attend ka rin ng salita ng nakakakinig ka ng salita ng Panginoon, nakaka-attend ka sa church ba? Ibang anlaking anlaking bagay. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal na kapatid, kung ma-addict ka lang din, ma-addict ka na sa salita ng Panginoon. May point of time na ako, hindi talaga halos talagang gabi-gabi sarap magbasa ng Bible. Hindi ko lang masabi kung anong time yun. Pero sasabihin ko sa inyo mga minamahal na kapatid, pag dumating yung time na yun, hindi nyo talaga may iiwasan. Talagang bubuksan nyo yung Bible nyo, mag-aaral kayo, magbabasa kayo, makukuha nyo matuwa. At pag nangyari yun ito na yung tatawagin ka ng Panginoon na mapalad kasi binubusog ka niya sa mga panahon na yun na nagbabasa ka ng salita ng ating Panginoon. So yun, salamat sa karagdagan ni Pastor Paul. Positive, negative, opposite sign attracts, di ba? Sabi nga nila eh. Kaya ang ibig sabihin, ang babae at saka lalaki pareho lang sa kanila. Kasi opposite sila eh. Pero they both attract. Isipin nyo, science. Ipapasok natin sa salita ng Panginoon.
Kasi yun lang naman ang nilikha niya eh. Isang babae, isang lalaki. Hindi ka pwede magkaroon ng dalawang positive. Hindi ka makakapagkaroon ng kuryente. Hindi ka pwede magkaroon ng dalawang negative. So, opposite attracts. Yun sinasabi. At dito, ginamit ng Panginoon yung opposite na yun. May mga nakikita kayong maganda, nasa panahon ka ng kasiyahan, maging masaya ka sa ilalim ng Panginoon. Meron kang kalungkutan na nasa tama, magalak ka na nasa ilalim ka pa rin ng pangangalaga ng ating Panginoon. So yun po yung ibig sabihin nun. Mapagpalang hapon po kay kapatid na Junel at kay Sister Rose sa Bulacan. Okay po, so let's continue. Sabi rito sa verse, sana tayo? Verse 7 na ba? Verse 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Okay, ano naman ang ibig sabihin? Si Pastor Arthur yata muna para sa kanya. Pastor Arthur, para sa iyo, ano po yung sa tingin yung kahulugan nito? Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Bukas po yan. Kaya pinili ko yung mic na yan eh. Walang on-off yan. Kung titignan natin noong nagsermon ang Panginoong Hesukristo, ito ay galing sa kanyang puso, genuine ang pagkabigkas niya. Hindi dumaan sa anumang nanarinig na ito. Buo. At makita mo yung damdamin niya. Yung gaano kahabag ang kanyang damdamin sa mga dapat na mahabagin. Totoo ang Panginoong Hesus namatay sa krus. Siya ang ama ng habag. Pero makita mo doon na dahil sa kanyang kamatayan ay tinubos niya ang kasalanan ng lahat. So, yung habag niya ay talagang napakalalim, hindi maarok ng tao. Ibigay mo ang iyong buhay dahil sa awa mo sa mga tupa. Doon nagpakita kung ano talaga ang katauhan ng ating Panginoong Hesus. Walang saysay ang kanyang buhay, maibigay lang ang awa sa atin. Okay, amen. Very good po. Salamat po kay Pastor Arthur. Yung binanggit ni Pastor Arthur, yung dakilang habag ng ating Panginoong Hesukristo, yung dinemonstrate niya, yung binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, no? Yun po yung dakilang habag. Tapos yung tinuturo ngayon ng ating Panginoong Hesukristo rito ay para sa atin naman. Pero hindi ibig sabihin mamatay tayo sa bawat isa sa atin. Hindi na yun kasi ginawa na ng ating Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, mahabag tayo. Magkaroon tayo ng, actually, ang isang term nan para madali nating maintindihan ay magkaroon tayo ng pagpapatawad. Mercifulness. Ganun din, di ba? Pag may mercifulness ka, meron kang pagpapatawad. Kanina nga lang, pinag-usapan na namin ni kapatid na Kiling yan. Ano bang pinagkaiba ng mahabagin sa mercifulness? Ayan. May magandang sinabi si kapatid na Kiling kanina. Nakakalimutan ko lang kapatid na Kiling. Pero meron siyang pagkakaiba, no? At yung isa sa mga nabanggit ni kapatid na Kiling, actually, mababasa natin yan sa Mateo chapter 6 verse 12. Yan. Ito yung mahabagin na gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo eh. May parable din dito, yung unmerciful, sabi nga yung servant. Di ba, may utang siya, di ba? Sige, basahin natin yung isang verse lang yan. Pero dito pinanggalingan yun eh. Mateo kapitulo 6 versikulo 12 or Matthew chapter 6 verse 12. Pakibasa, Pastor Eugene. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Yes, 'di ba? Hindi tayo patatawarin ng Panginoon eh kung tayo hindi marunong magpatawad sa kapwa. Ito yung matuto kang magpalampas, matutunan mo sa sarili mo, sa damdamin mo na okay na, pinapatawad kita kapatid, pinapatawad kita ganyan, pinapatawad kita sa ganito. Ayan. Kasi tatawagin tayong mapalad ng ating Panginoon. Yun lang lagi nating isipin eh, yung sabi ng Panginoon sa atin na mapalad tayo, ang saya na nun.
Pero hindi niya tayo tatawaging mapapalad kung hindi natin gagawin itong mga ito at kung hindi natin ibibihis itong ganitong pag-uugali, yung pagiging mercifulness, yan, yung pagiging mahabagin. Ano ba sa English yung mahabagin? Ano ba sa ko-convert ko lang to sa sa King James 5. Blessed are the merciful nga, nakalagay doon, merciful. Pero may iba pang word na ano yan? Caring? Yun, compassionate. Ito yung sinasabi ni kapatid Dakling kanina, nag-uusap kami. Ano bang ang pinagkaiba ng mercifulness sa compassionate, no? Kasi minsan yung mercifulness, ano yan in actual, nakikita mo may nagkasala sa'yo. No? Halimbawa na lang yung judge, sa batas parurusahan siya. Pero nagpakumbaba, humingi ng tawad, then sabi ng judge, sige, acceptable yan. Bibigyan kita ng pardon o mercy. Yun kasi yung sa batas katumbas nun. So, yun yung merciful. Yung compassionate, iba naman pag nakakita ka ng mga nanlilimos, either hindi mo sila bigyan ng limos pero ipinapanalangin mo at hinihingi mo sa Panginoon na sila ay guidean ng Panginoon, meron ka ng compassionate na heart. Yun yung medyo pinagkakaiba by situation ng dalawa. Pero they are connected. Yan. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng compassionate heart. Sa bawat isa, hindi lang doon sa nangangailangan. Kahit nga simple, may problema siya. Magkaroon tayo ng compassionate, yung pakikinig, yan. Part yan ng merong mahabagin. No? Okay? So, yun yung gusto ng ating Panginoon. And eventually, de-develop naman natin yung maging merciful. Ayan. Okay. Next. Verse 8. Mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito. Sabi, wala pang nakakakita sa Panginoon kahit isa at impossible na may makakita sa ating Panginoong Diyos Ama. Even si Moises, hindi niya nakita. Pero ang mga nasusulat, nakita nila yung glory, nakita nila. Pero kung pag-uusapan natin yung in a form, kahit espiritu, wala pa ni isa. Even mga anghel sa langit, wala pa na nakakakita. Dahil sabi nga, makakita. Kung tayo mga tao, makita natin ang mukha ng Panginoon, mamamatay na tayo. Mawawala yung ating yung physical form. Mawawala kaagad tayo. Yun lang yung binigay niya sa ating tawag dito, clue. No? Pero pwede natin siyang makita. Kasi sabi nga ni Jesus Christ nakita nyo na yung Ama kasi nakita nyo ako pero ang tao minsan talagang di mawala ang kapilosopuhan at ang gusto nilang talagang ipasok sa kanilang isipan ay gusto ko makita ng itsura. Talagang ganun, Kaya nga ngayon marami nagpo-portray dahil nga kahit naman ang galing din talaga ng mga desisyon at mga pangyayari sa tunay na buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi hanggang ngayon, wala rin talagang nakakita. May nakakita syempre sa ating Panginoong Hesukristo, pero wala nag-exist. Hindi hinayaan ng Panginoon na na ma-photograph. Hindi hinayaan ng Panginoon na yung technology na ngayon na meron tayo ay mangyari noon. Kasi may gusto ang Panginoong Diyos Ama na maging mystery. May pinapreserve ang Diyos Ama na maging mystery palagi hanggang sa panahon na to. Hanggang dun sa perfect time niya para at least yung pananampalataya natin patuloy na gumana. No? Yung tao kasi hindi nawawalan ng rason. Gusto nila sasampalataya lang kami pag nakita namin, ganyan. Parang si Tomas, di ba? Hanggat hindi niya nakikita yung mga butas sa mga kamay ng ating Panginoon. Ngayon may bali-balita, may mga istorya, di ba? Merong isang tao na lumapastangan sa pinaniniwalaan nilang imahe, di ba? Sa mga bali-balita ngayon. Binan na siya sa mga iba-ibang lugar kasi binago niya yung awitin ng mga Katoliko. Ayun. Pero totoo 'yun, katulad noon, isang na rin 'yun
kahit hindi mismo yung itsura eh, 'di ba? Yung walang respeto mo yung paniniwala ng iba. Ayaw rin ng Panginoon yan eh. Kasi ang gusto ng Panginoon, kahit may ibang paniniwala ibang tao, matuto tayong respetuhin yun. Hindi naman niya ituturo itong itong beatitude na to kung hindi para doon ang application eh. 'Di ba? Magkaroon ka ng mga pagpakumbaba rin sa iba. Pakinggan mo rin yung kanila, pero hindi mo sila yung husgahan. Hindi para sila ay sabihin na kasalanan yan, mali yan. Okay na sa atin yung malaman natin na kung mali ang ginagawa ng iba, matuto tayo na may correct din sa atin yun. Mawala sa atin yun. Hindi natin makuha yung mga mali ng iba. Yun talaga yung golden rule o golden na aral sa ating buhay. Yung mga nangyayari sa ibang tao na mga pagkakamali ay hindi yun para tularan natin. Yun ay para ma-absorb natin at magamit natin sa ating buhay. Yung mga pagkakamali sa Bible ng mga karakter dito na isinulat, hindi yan dahil para mapahiya at pagtawanan natin sila, kundi ang aral niyan ay para hindi natin magawa yung mga mali na nagawa nila noon. Yun talaga yun. Kaya dito yung makita ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo even at ang ating Panginoong Diyos Ama ay true sa mayroong kalinisan ng puso. Purity yun lang yung tanging way. Nagliliwanag na maputi. Naalala ko si Moises nung pinag-aaralan natin nung nakausap niya ang Panginoon. Hindi niya nakita itsura pero interpret niya yung katayuan at kapangyarihan ng Panginoon. Na-meet niya. Pwede niyang sabihin na-meet niya ang Panginoon pero hindi yung physical form, no? Yung boses naririnig niya, yung nararamdaman niya na nandyan lang siya, parang hangin, hindi natin nakikita. Pero pag ginanon mo yung kamay mo, alam mong may hangin pero hindi mo alam yung form. Ganon. Pagbaba ni Moises sa Mount Sinai, 'di ba? Puting-puti siya na yung glory. Isang patunay na when you meet God, kailangan meron kang pure heart. Doon natin makikita ang ating Panginoon. Sige po, si Pastor Arthur, merong correct me if I'm wrong, Opo. po. Doon kay Moses, nabasa ko sa Genesis yun, ang likod ng Panginoon. Nakita niya ang likod ng Panginoon. Yes po. Ewan ko kung tama dahil kasi parang ganun ang pagkabasa ko doon. Nakita niya ang paa. Actually, may paa ang Panginoon. Meron din yan. Nababasa natin sa Bible, meron yan. May kamay ang Panginoon. Di ba? May kamay siya. Sabi niya, iuunat ko yung aking kamay eh. Sinabi niya eh, kamay yun. Pero yung itsura ng likod, hindi natin pwedeng sabing likod natin. Pwedeng nasabi ni Moises yung likod kasi nung tinalikuran siya ng Panginoon, ang nakita niya hindi yung likod mismo. Nakita niya na lumayo ang Panginoon kaya likod yung sinabi niya. So ganun po yun na interpretasyon nun. Hindi po literal. Opo. Yes. Kasi kahit yung paa, kasi yung luklukan, yung paa, hindi rin yung paa na merong 5 daliri, hindi po yun. Pero merong paa ang Panginoon. Sinasabi naman ng Panginoon yan eh. So, yung mga behind mystery yan, yan po yung di na natin kayang maging conclusive po ba? Yung hindi na siya magiging conclusive sa pag-aaral natin kahit kailan. Yan ay magiging mystery. At kung gusto nating makita unti-unti, yan yung we have to find out through purity ng ating puso. And later on, ako mga minamahal na kapatid, sabi ko nga sa inyo, sa state ko ngayon, sasabihin ko pa rin, hindi ko pa nakikita ang Panginoon ng itsura. Pero kung ano yung sinasabi niya rito na may malinis kang puso, parang nakita mo na rin siyang Panginoon kasi naramdaman mo eh. In the moment na yung araw na to, talaga namang ang linis ng damdamin mo. Nagpatawad ka, nagparaya ka, na kinontrol mo yung galit mo, hindi ka naging maiinitin yung ulo, at patuloy kang nagdadasal, nanalangin. Kaya nga sabi ko, kung meron kayong time na mag-fasting, yun yung pinakamalapit na magkaroon ng may malinis na damdamin kasi binigyan mo yung sarili mo ng time in a contained environment na mag-focus para sa Panginoon. Eventually, totoo itong sinasabi ng Panginoon. Makikita mo ang Diyos. But hindi yung literal. No, hindi sabi ko nga sa inyo,
yung turo ng Panginoon dito, hindi natin pwedeng isabay yung ating panlupang nalalaman. Kailangan makalangit ang kaisipan natin. Ang ibig sabihin nito, makikita natin yung glory ng Panginoon. Kung paano nakita ni Moises yung glory, magpapakita rin yung Panginoon ng ganong glory din sa atin. Pero may nire-require siya sa atin. Ano yun? Malinis ang puso. Ngayon, pag hindi natin nakikita, din siya sa atin dahil baka hindi malinis yung damdamin natin. May galit tayo sa kapwa, may tampo tayo, may inis tayo, yung mga malilit na bagay na ganon, yun po ang nag-hinder o yung nagbablock para hindi natin totally makita ang ating Panginoon. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon na makita ang ating Panginoong Diyos habang tayo ay nandito sa lupa, possible yan sa pamamagitan ng malinis sa puso. Pero hindi po yan tinuturo at inaaral na makikita yung physical form. Never pong mangyayari yon, mga minamahal na kapatid. Never po. Kahit yung mga pili ng Panginoon na mga tinawag niya. Kahit nga kay Abraham nagpakita ang Panginoon, hindi yung form niya. Angel, tao, person, ayan. So, yun yung pinaka-list, yun yung pinaka-malapit. At kung makita natin ang ating Panginoon na may kalinisan ng puso, what we more expect, pag nandun na tayo sa langit. Di ba? Napakasarap. Something to be, to look forward to at something na we're hoping. No? At magpapakita naman siya sa atin. Yun yung isa takdang panahon na po yun. Okay? Basahin po natin yung nasa 1. 1 John chapter 3 verse 2 to 3. Sa unang 1, kapitulo 2, kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 3. 1 John chapter 3 verse 2 to 3. Pakibasa nga po ng may makakita. First John chapter 3 verse 2 to 4 po. 2 to 3. Chapter 3 verse 2 to 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ayan, diba? Ito yun. Naunawaan ni Juan. Basahin ko po sa English, sabi sa New King James Version. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Kalinisan, So ito yung binabanggit natin na hope. Yung may pag-asa tayo, makikita natin siya. Pero binigyan niya tayo ng clue, pansamantala habang tayo ay nabubuhay. Pag magpakalinis lang tayo ng damdamin, no? At yung makikita natin ay yung glory ng ating Panginoon habang tayo ay nandito sa lupa. At totoo yun. No? Pero yung kanyang form, yan yung patuloy nating ipaglaban at abangan hanggang sa pinakahuli ng ating hininga. Sige po, may katanungan po si... para maunawaan natin ang Panginoon pag siya ay namamagitan po ang Holy Spirit. Tulad po ng kina Moises na nag-ano po talaga namamagitan ang banal na Espiritu sa mga tao kinakausap ng Diyos. Kasi sabi nga po, kailangan malinis ang ating mga puso. In order to be clean, kailangan po na fill tayo ng Holy Spirit para maunawaan natin ang Panginoon. Babalikan ko lang po yung tanong nyo doon kay Moses. Actually, ang nakausap po ni Moses ang ating Panginoon. Wala pong namagitan na wala pong namagitan na anghel kay Moses. Ang nakausap po talaga ni Moses ang Diyos, lalo na yung 10 utos. Direkta po ang Panginoon kay Moses nung tinawag. So, ano po yung binabanggit yung namamagitan ng Holy Spirit? Hindi po, bukod po kay Moises sa mga tinawag ng Panginoon, hindi po na-feel sila ng Holy Spirit na bago sila makausap ng Panginoon, umaunawaan nila ang ating Panginoon. Nagkaroon sila ng kalinisan ng kanilang isip at kalinisan ng puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Gumamit ng anghel, gumamit ng Holy Spirit, pero nung time po ng mga propeta,
Diyos pa rin po ang kausap ng mga propeta. So wala pong namagitan. Okay po. Pero may time na may ginagamit po. Tama na naman po yung tanong niyo, may time. Pero karamihan po talaga sa Old Testament, ang Panginoon po ang nakikipag-communicate. Opo, diretso po talaga kay Moses. Ngayon, nangyari na makasalanan ng mga Israelita, gumamit ngayon ng Panginoon ng propeta. Kasi ayaw na nga ng Panginoon na naiinis na ang Panginoon kasi nga paulit-ulit tong kasalanan na ginagawa. So pumili siya ng may malinis na puso ng mga propeta at doon po siya nagpapakita. Pero hindi pakita ng physical form. Kahit nga kay Ezekiel hirap na hirap si Ezekiel kung ano yung pinakita ng Panginoon. Hindi nga niya ma-contain. Ilan yung ang daming mata, ang daming di ba? Yung po yung yung Holy Spirit, yung po rin yung pwedeng i-connect natin sa pinag-aaralan natin sa panahon natin ngayon. Kasi wala na po si Jesus Christ pero nag-iwan siya ng mga aliw sa atin, yung banal na Espiritu. At makikita at gumagana rin po yun kung mayroon tayong kalinisan ng damdamin. Apo. So doon po pwedeng mag-manifest. Ayun po yung word na pwede natin gamitin. Mag-manifest ang Panginoong Diyos kasi yan po ay part niya. Persona po ng ating Panginoon ng banal na Espiritu. Kaya kung may madumi tayong damdamin, hindi po magmamanifest ang Holy Spirit sa atin. Hindi natin makikita. Kung tayo po ay pure sa mga sandaling ito, sa pag-aaral at malinis ang damdamin nyo, yes, nakikita na natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan kahit masama ang panahon, sa bawat isa sa atin na merong kalakasan ngayon. Yan. Nafi-feel po tayo ng banal na Espiritu. Okay po. Salamat po. So tama po yung inyong ginagamit po ang Holy Spirit sa panahon ngayon. Pero linawin ko lang po, nung panahon noon, diretso po ang Panginoon nagkakaroon na po ng mga nagkakaroon na ng division later on. Okay, next, bilisan natin. Ako, malilate na pala tayo. Next, ilang verse last to the verse 9. Sabi rito sa verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Okay. So, mapapalad ang mga mapagpayapa, peacemaker, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ayan, dapat laging nasa damdamin natin. Ang pinaka-best example lang lagi na sasabihin ko. Halimbawa, yung mga nagtuturo ng bata, pag may nakikita kayo nag-aaway, hindi nyo naman panunoorin na mag-aaway sila. Aawatin nyo at gusto nyo ng kapayapaan. Ganon, doon natin sinisimulan. Pag nakakita kayo ng kaklase nyo, nag-aaway, aawatin nyo. Minsan nga lang, may mga umaawat na sila pa'y nadadamay. Pero sa kabutihan ng damdamin na umawat dahil gusto nyo maging peacemaker, no, yun. Pag may nagtatalo sa iglesia, tumayo ka sa peacemaker. Tumayo ka, umawat ka. Hindi yung panunoorin mo, yung parang na-entertain ka. Na-entertain tayo pag mayroong nagkakagulo, no? Yun. Pero case to case basis. Minsan kasi hindi mo naman pinapakialaman. Halimbawa, may nagtatagaan na diyan, Minsan gusto mo namang ingatan yung sarili mo. Gusto mong umawat, no? Pero hindi naman kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mga di pagkakaunawaan sa pamilya, mga tampuhan, yan. Ikaw yung maging tagapamagitan. No? Gusto ng Panginoon, ikaw yung nagdadala ng kapayapaan. Kakausapin mo yung best friend mo, kaaway yung isang best friend mo, magbati na kayo. Yan. Ito po yung tunay na application, mga minamahal na kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa panahon natin. Kahit sa mga kabataan, sa mga miyembro ng iglesia, kung kayo ay may kakilala, nagkakatampuhan, kausapin nyo. Kayo, minsan hindi na nakakarating sa akin yung ibang balita, pero siguro sa level nyo, pag kayo ay madadalas na magkakasama, minsan may nangyayaring ganyan, which is sasabihin nila normal, pero ang hindi normal ay yung wala kang gagawin. No, dapat ikaw ay isa sa mga tagapamagitan dahil gusto ng Panginoon ikaw ay tawaging mapagpayapa o peacemaker. Basahin po natin sa Philippians chapter 4 verse 7. Ang peace kasi para sa Panginoon, yan ay isa sa mga napakalalim na sense, no? Na gusto nating makamit. Philippians chapter 4 verse 7. Pakibasa nga po sige, Pastor Eugene, ikaw na. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso
at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Okay, yung Colossus naman, chapter 3, verse 15. Hindi masayod, ano? Yun ang gusto ng tao kapayapaan mga bansa. Sige, Colossus 3:15. At maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Okay, so yun. Napakaganda ng mga verse na ito. So may katanungan kayo regarding dito sa part na ito? Dapat lang kaya nga tayo may mga barangay ngayon, may mga husgato, may mga tawag dito, government bodies na nangangasiwa sa mga even sa eskwelahan. Yan. Even sa church dapat meron din ganyan. Pero dapat nga sa church ang pinakapayapa. Kumbaga sa lahat ng mga organisasyon sa mundo, dapat ang iglesia yung isa sa number 1 na pinakapayapa, no? Pero hindi maiwasan, may mga iglesia rin na kaya nagkakaroon ng division, yan. Kaya ito ay applicable sa panahon din natin. Lahat naman ito applicable. Sinabi ng Panginoon na dapat maging peacemaker tayo. Next, verse 10. Verse 10 po. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Okay, so halos pareho rin yung kaharian ng langit. Doon sa unang binasa kanina na mapapalad ang mga nagpapakumbaba, no? Pareho lang kasi nga mapapalad ang mga mga pinag-uusig kasi kung hindi ka mapagpakumbaba hindi ka tatawaging mapalad. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, dinemonstrate niya yan later on nung siya ay inalimura, siya ay minura, siya ay binugbog, inuusig siya. Pero bago pa dumating doon, kahit itong pinag-aaralan natin, inuusig na siya ng mga Pariseo, mga Saduceo. Marami nang sinasabi sa kanya, tatangkain na siyang patayin at kung ano-ano pa man, no? Pero mapapalad daw yung pinag-uusig. Kahit tayo, kahit kayo. O kahit yung binanggit ni Pastor Ray, yung mga experience noon na pinag-uusig kayo sa kasuotan nyo, sa edad nyo, sa iglesia, no? Buti nga ngayon medyo nawawala na lahat yung mga bullying, ano pa ba? Yung ang tawag diyan, yung mga racism, yan. Yung mga yon, part kasi rin ng part ng pag-uusig yan Okay, verse 11. Sino na po? Konti na lang. Si Pastor Chito, verse 11 po. Mapalad kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-sariling masama na pawang kasanungan dahil sa akin. Okay, so ito lalo naging broad yung ibig sabihin pero ang katanungan kapatid na John, bilang tanongin, paano pag halimbawa talagang minumura na ako o talagang sinasabi sa harapan, dapat ba wala akong gawin? Paano halimbawa pag ganun? Ano sa tingin nyo? Minsan inisip ko rin yan. Minsan, iniisip ko yung mga ganyang senaryo. May pupunta rito, biglang sasabihin, ikaw ka maniwala dyan kay Pastor Eugene na yan. Bulaan yan, bla bla bla, sagmumura. Paano ngayon yung magiging reaction nyo? Paano ang gagawin nyo? Diba? So, syempre, unang gusto ng Panginoon na ituro, itong word. Dapat totoo naman na gawin natin to. Tumahimik tayo, hindi natin pinapatulan. At pag nagkakagulo, syempre, pwede ka nang tumawag ng barangay, tumawag ka ng or i-restrain siya. Part naman yun para hindi siya Pero kung pupunta lang at gusto niya magbunga at hayaan mo magsalita na magsalita. Hayaan mo siya magsalita na magsalita. Practicein mo yung ganun. Pag ikaw kasi ay umalma at nagalit ka, na pinoprovoke ka rin, syempre, ni Satanas. No? Mahirap yan mga minamahal na kapatid, lalo na pag hindi nyo pa nadadaanan o nadadanas. Na experience namin yan sa Metropolis nung isa kong kaklase dati, nung high school, tapos kolehiyo na kami nung tumitingin kami nung cellphone, mga Nokia noon, nung mga panahon na yun, tapos
Doon sa Metropolis, puro Muslim lahat yan. Ang dami, naglipa. Kahit naman ngayon, may mga tindahan ng mga Muslim, yung mga bilihan na cellphone. Nagtanong lang yung isang kasama ko na magkano yan, ganyan. Ngayon, ginawa ng Muslim, binuksan, tapos pinakita. Nagtatanong lang naman kami. Nung binaba na at umalis na, nagwala, nagalit. At kung ano naman pinagsasabi sa amin, at sabi sa amin, bilhin nyo na yan. Hindi naman po namin siya, sabi ko, hindi naman po namin pinabubuksan sa inyo. Kahit nga nandun sa account, gusto lang po namin makita. Binuksan niya, tapos pati SIM card. Yung parang tipong bibili ka na, pero hindi ka naman bibili kasi gusto mo lang makita. Ang dami niya na sinasabi. Sobra-sobra na. Di, tahimik lang kami. Maya-maya makikita namin, mga nasa likod na namin, iba-ibang mga Muslim na. Nagulat ako na talagang anytime pwede na kaming na patayin o bugbugin. Rampant yun kasi sinabi nung isang kahera, tindera doon sa kabila, maraming ginaganyan po talaga, sabi niya. Buti nga po hindi na kayo nagsalita, hindi na kayo kasi may talaga pong binubugbog po yung iba talaga. Kaya sabi yung napag-usapan namin ng kaibigan na bilhin na lang yung SIM card, hati na lang kami. Hindi ko yung makakalimutan kasi isa yun sa matitinding pag-uusig, pero hindi pa yun sa salita ng Panginoon, yung maranasan kang pahiyain sa harapan na lahat nagtinginan na sa amin, lahat medyo magulo na dahil hindi kasi kami pumapayag, dahil totoo naman na naging stand namin. Pero nung nakita ko yung ganung pinaka best is manalangin, tumahimik, and let God do. At yun, Panginoon ang nag-alis sa amin at nakalusot sa ganung sitwasyon. I mean, darating sa atin yan, iba-iba sitwasyon. But ito lang yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon, no? Yung maging meek pa rin tayo, makinig, no? Pero again, pwede nating pagdiskusan yung iba-ibang sitwasyon later on, no? Next, verse 12. Mga gala kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pag-usig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Okay, so magagala kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Okay, so ang katumbas po netong sa Mateo ay mababasa natin sa Lucas. Lucas chapter 6 naman siya, 20 to 23, may kli lamang kung na po ang magbabasa. Sabi dito sa Lucas chapter 6 po tayo, versikulo 20 hanggang 23. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masama dahil sa anak ng tao. Masasama dahil sa anak ng tao. Verse 23, mga galak kayo sa araw na yaon at silukso kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo ay malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Okay, so yun po. Ang Beatitude ay nasusulat sa Mateo at saka sa Lucas. Mas detailed lang po sa Mateo. So ilan po lahat ang Beatitudes? Huling katanungan. Ilan po ang blessed sa Mateo? Kung inyo pong i-analyze. Ilan? Sige, pwede magbilang. 8 kay Pastor. Iba pa. 9 kay Pastor Eugene. Sino may sabing 7? Sino may sabing 8? Sino may sabing 9? Sino may sabing 10? Sino may sabing 9? Taas ang kamay. Sino may sabing 10? Wala. Sino may sabing 8? Ikaw? Siya si Pastor Paul. Sino may sabing 7? Wala. So, actually, long debate po talaga yan. Napakadaming pinagdadebatihan. No? Pero mayroon pong tamang sagot talaga dyan. Kasi iba sinasabi 9, iba sinasabi 10. Kasi binabasa nila yung word na mapapalad. Actually, 8 lang po talaga yan. 8 lang yan. Kasi yung huli, pare-pareho lang yun. Yung verse
10, 11, and 12, isa lang po yan. Isa lang yan. Isa lang yan. Kung magkadugsong yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang Bible, walang verses at chapter noon eh. Kaya kung bibilangin lang natin yung example dyan, walo lang po yan. Pero nevertheless, wala pong kinalaman sa pag-aaral natin. Parang pampagising lang bilang pagtatapos. But ang pinaka-importante, nakita po natin mga minamahal na kapatid sa mga sandaling ito, yung glory ng Panginoon, yung nais niya, kung paano nakita ng Panginoong Hesukristo ang kasiyahan. Walang involved na pera dito. Walang involved na kayamanan. Walang involved na mga bagay na gusto nating tangkilikin. Pero attainable po ang kapayapaan, ang kasiyahan, pansamantala sa mundong ito kung ito po ay gagawin natin. At ito po ay susi, mga minamahal na kapatid, para tayo makarating sa langit at sama-samang makita ang ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Hesukristo. Wala na po tayong time. Next time na lang po yung mga katanungan. Yung woes pa dapat ihahabol natin next Sunday na lang po. Muli mga minamahal na kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. Gayon din po sa mga kapatiran natin sa live at sa mga kapatiran po natin na nandito sa Alive. Tayo po ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Pastor Brick sa ating pangwakas na panalangin. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, marami pong salamat sa mapagpalang hapon na inyong ipinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil muli ay binusog nyo kami ng inyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pangunguna. Salamat sa pagbabadama ng inyong presensya. At salamat sa patuloy ninyong pag-iingat. Bagamat hindi namin kasama ang ibang kapatid pisikal, kami nagpapasalamat dahil patuloy ninyong ipinagkakaloob ang mga kaparaanan upang maibatid sa amin ang mga salita mo, Panginoong Diyos. Patuloy po naming dalangin na kayo pong patuloy na mag-ingat at gumabay sa bawat isa. Gayon din sa iyong anak na patuloy mong ginagamit upang pangunahan ang pag-aaral na ito, ay patuloy mong ingatan, basbasan at pagpalain. At sa pagpapatuloy ng mga gawain namin para sa araw na ito, kayo po ang patuloy na mag-ingat at sumama sa amin. Ito lamang po ang aming pagsamo, aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.